Hello guys, hello Taurus, welcome dito sa aking channel, Kapalaran 888 Taurus. Alamin natin kung anong messages, vibration, gabay energy para sa lahat. Ito ay last new moon in 2024. So, tingnan natin kung ano yung messages, energy na kailangan mong malaman bago matapos yung taon. Or kung ano yung posibleng magsimula bago matapos yung taon. Okay? Okay, conflict. Wow, ang galing. Kasi reverse siya. So, yun. Taurus, nakikita ko sa'yo dito na new moon in Scorpio siya. So, which is a water sign. Go deeper daw. So, nakikita ko sa'yo dito na posibleng matapos yung conflict. Like, may mga misunderstanding, conflict of ideas, conflict of events, conflict na schedule, conflict na, kung ano man na conflict, mga pag-aaway, misunderstanding, or yung mga hindi masyadong stable sa buhay mo ay posibleng maayos siya starting December 1 onwards. Okay? Ang galing niya. Okay. First card natin is the Hermit. So, yun, ang galing. Kasi the Hermit is resonated siya sa reverse ng conflict. Ibig sabihin, merong clarity, enlightenment. Maraming rason para maayos yung kung ano man na madidilim sa paligid mo. May rason kung paano or bakit magiging maganda yung sitwasyon ngayon. Okay? Maliwanag na eh. Diba? Parang siguro for almost years or months na hindi maganda yung direction na tinatahak mo or pwedeng madilim yung parang ang misunderstanding, parang may mga misunderstanding or conflict na ideas na nahihirapan ka. And ngayon, nakikita mo yung The Hermit, sinasabi na sobrang ganda, sobrang ayos, sobrang kalmado. Okay? And may pagkakataon ka na pag-isipan, makapag-meditate, makapag-rejuvenate, makapag-contemplate sa kung ano man yan na conflict. Ang Page of Rods is posibleng makatanggap ka sa double confirmation sa news, events, letters, emails, chat, call, chismis na pwedeng matanggap mo na tungkol ito sa future mo or pwedeng makaapekto sa iyong future. Yung Six of Pentacles is posibleng makatanggap ka ng balita or pwedeng makatanggap ka ng chat or call na may isang tao na gustong humingi sa'yo ng pera or pwedeng ikaw to na makakatanggap ka ng balita na isang tao ang posibleng magbibigay sa'yo ng salapi or ng pera. Page of Pentacles, ayun, nakikita ko na posibleng mayroong isang tao ang mag-share ng kanyang resources sa'yo. So, financial help ito na pwedeng dumating sa'yo. Pwedeng may magpapadala sa'yo. And Ace of Rods, nakikita ko siya dito na excited ka. Sobrang excited and confident yung Taurus na to kasi may paparating na balanse, lalo na sa kanyang salapi. Justice, isa din sa posibleng matanggap mo ngayon is yung renewal of contract. Kung contractual ka lang, pwedeng ma-regular ka na. Pangalawa is posibleng may balance karma kasi dito sa good karma. Nandito yung Libra energy. So, sinasabi sa'yo, Taurus, na from Libra to, posibleng makatanggap ka ng offer or advices from Libra. Or posibleng makatanggap ka ng mensahe from Libra din. And nakikita ko siya dito na dahil sa perang yan, dahil sa good fortune and good luck na yan, or good karma, posibleng maayos mo yung mga problema mo sa pera. Like, marami ka sigurong utang, marami kang mga kailangan na isettle na bills. Nakikita ko sa'yo dito na maayos ito as soon as possible. Eight of Cups, meron ditong relocation, travel, merong aalis, pero merong darating. Moving forward, nakikita ko sa'yo dito na may isang Taurus na magdedesisyon na lumipat ng ibang bahay, lumipat ng ibang bansa, or ibang company. And kung saan man siya lilipat, posibleng doon siya pwedeng makatanggap ng recognition, ng awards, ng rewards, ng success, or ng prosperity. Travel plans.
nakikita ko yung Taurus na to na decided na siya para, di ba, moving forward ito di ba, success. Ito relocation, travel, ito ganun din. May isang Taurus dito na pagod na siya sa trabahong ginagawa niya sa ngayon. And siguro nakapag-desisyon na siya na kailangan nang lumipat, kailangan nang humanap or maghanap ng mas stable, mas peaceful na work or pwedeng career. The Devil, kaso lang may The Devil dito, may isang tao na pwedeng, siya, Capricorn. May Capricorn kang kakilala or pwedeng intimate relationship mo siya. Pwedeng siya yung pumipigil sa'yo para dito sa movement na to. So, mag-iingat ka kasi atong The Devil na to or Capricorn na to, ay siya yung hadlang para sa tagumpay mo, para dito sa Six of Rods. Kung makikita mo, 66 siya. It's a balance card. 6 plus 6 is 12, diba? 1 plus 2 is 3, celebration. Siya yung dahilan kung bakit hindi mo matuloy-tuloy yung mga plano mo sa buhay. Queen of Cups, nakikita ko isang water sign, Pisces, Scorpion, Cancer. Pwedeng nanay mo siya. Ang posibleng nanay or kaibigan or kakilala, pwedeng siya yung maging parang dahilan para sa pag-open ng financial portal sa buhay mo. So, pwedeng isang tao na malapit sa'yo, pwedeng water sign siya, Pisces, Scorpion, Cancer, matutulungan ka niya para makahanap ng trabaho, makahanap ng pwedeng pagkakitaan, makapag-ipon ng pera, makahanap ng business. Siya yung pwedeng maging daan, siya yung parang may hawak ng susi, ng portal, patungo doon sa financial new beginnings or wish. Two of Cups, nakikita ko na isang partnership, isang collaboration, isang alliance ang posibleng mabuo. Huwag kang masyadong magmamadali. Okay? Lalo na sa relationship na to. If you're single, Taurus, nakikita ko na isa sa mga posibilidad na relationship na pwedeng magkaroon ka, kung single ka, ay ibang lahi siya. Okay? Or pwedeng kung ikaw ay mangingibang bansa na single, uuwi ka ng Pilipinas na in a relationship ka na. It's either may asawa ka na or pwedeng in a relationship ka. Okay, so meron ditong judgment, isang desisyon ang posibleng gagawin mo dahil sa bigat ng nararamdaman mo, bigat ng obligations mo, or sa bigat ng mga bagahe mo. So, ibig sabihin, kailangan mong magdesisyon kung gusto mong mabawasan yung mga obligasyon mo sa buhay, yung mga pinapasan mo sa buhay. Okay? Page of Cups, and then Queen of Pentacles, and then, oh wow, so nakikita ko sa'yo dito na incoming change, transformation, alchemy, sa usaping pera and sense emotion. So, ibig sabihin niya, mayroon ditong mga Taurus na makakatanggap sila ng milagro from the universe na pwedeng magdala ng pagbabago sa kanilang financial and at the same time sa kanilang emotion. So, ibig sabihin niya, since ito yung focus dito, isang desisyon mo sa buhay ang posibleng makatulong sa'yo para mabawasan yung obligasyon mo, duties, responsibilities, and at the same time maging balance yung emotion mo and then yung financial mo. Okay? Thank you guys for watching and see you again. Bye!